So, bago natin talakayan ang mga pasabog ni VP Sara, i-share ko muna yung ginawa ng GMA Integrated News, yung pagbabalik tanaw, yung marriage made in heaven, yung bago election May 2022, yung biglang pagpartner ng Marcos Duterte tandem. Then anong nangyari within these 2 years hanggang kumala si VP Sara. I-review lang natin ang pangyayari. Sa larawang ito, unang umugong ang posibilidad ng pagtatambal ng nooy Mayor Sara Duterte at dating Senador Bongbong Marcos para sa eleksyon 2022. Dinaraw noon ni Marcos si Inday Sara para batiin ito sa kanyang kaarawan noong 2021. Halos isang taon makalipas niyan. Ang nabuong tambalan ng tinaguriang Unity Team nanalo noong eleksyon 2022. Si VP Sara Duterte tinanggap ang kanyang appointment bilang Education Secretary kahit nauna niyang sinabi na ang defense portfolio ang kanyang nais. Halos isang taon pa lang ang Administrasyon Marcos noong May 2023. Nagbitiw si VP Sara bilang miyembro ng Partidong Lakas CMD kung saan siya noon ang chairperson. Ito'y pagkatapos ang pagkakademote ng kanyang malapit na kaalyado na si Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mula sa pagiging Senior Deputy Speaker sa pagiging Deputy Speaker na lamang. Kasunod yan ang ugong na niluluto umano ni Arroyo na patalsikin bilang House Speaker ang pinsan ni Marcos na si Representative Martin Romualdez, bagay na itinanggi ni Arroyo. Pagkatapos yan umugong ang issue tungkol sa tinawag na VP Sara na tambaloslos, katagang Bisaya para batikusin ang karakter ng isang tao. Tambaloslos ka. Hindi pinangalanan ni VP Sara kung sino ito. Pero nang hindi banggitin ni VP Sara sa isang talumpati ang middle name ni Pangulong Marcos sa Romualdez, naging usap-usapan kung ang House Speaker pa ang tinutukoy nito. Pagsapit ng Setyembre noong nakaraang taon, naungkat na sa Kongreso ang budget ng Office of the Vice President. Partikular ang paggamit ito ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob ng 11 araw kahit na wala namang alokasyon para rito ang OVP. Ang hinihingi namang 500 million pesos sa panibagong confidential funds ng OVP kasama sa mga tinanggihang ibigay ng Kamara. Kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan, kalaban ng bayan. Pagsapit ng Enero ngayong taon, naging kontrobersyal ang mga naging pahayag ng ama ni VP Sara na si dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos. Si Bongbong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Ang aligasyong yan, tinawanan lang noon ni Pangulong Marcos. I think it's the fentanyl. Nagpasalamat naman si VP Sara sa tiwala ni Pangulong Marcos at nagsabing hindi naman daw siya sumasang-ayon sa lahat ng pagkakataon sa kanyang pamilya. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga issue, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Pero ang pangyayaring ito, hindi nagustuhan ni First Lady Liza Marcos. Bad shot na yan sa akin. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo, babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Sadya niyang hindi pinansin si VP Sara sa tarmac nung paalis sila ni Pangulong Marcos patungong Vietnam dahil masama ang kanyang loob dito. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Liza Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Kamakailan lang, tinanong si VP Sara kung buo pa ang Unity Team. Ang kanyang tugon, Ang Unity Team was the tandem during the 2022 elections and then tandem of Bongbong Sara during the 2022 elections. And then humanang elections, may daog. So, yan po. Wala na. Divorce na. Yung inseparable. Parang grabing BFF pa nga ang tawag ni PBBM kay VP Sara nung una. I declaring myself as the BFF of VP Sara. I think that was last year yung birthday ni VP Sara. Na siya daw ang best friend forever. Anong nangyari sa best friend forever? Wala na.
Divorce na. Wala nang unit team. So, ano ngayon? Okay? Ikaw natin, history. Yung kay BP Arroyo noong una. Di ba, bigla na lang siyang naging presidente? Baka ito na yung baka matagal ng plano ito ng Duterte camp. Baka lang analysis ko lang ito. Kasi nakakapagtaka. Bakit ang front runner na then Mayor Inday Sara, nangunguna siya sa mga surveys, bakit bigla siyang umatras na naging vice presidente? Na mananalo naman siya. Kami, yung pamilya ko, Ilocano kami, we considered ourselves Marcos loyalists. Kaya lang noong May 2022 election, kung nagkandidato si VP Sara, Duterte kami, Sara kami. Dahil kilala namin si VP Sara, dahil matagal na kami sa Mindanao. Since 1985, pamilya ko nanirahan na sa Mindanao, kabisado namin ang tatak Duterte na leadership. Napatunayan ni Tatay Digong yung 6 years niyang presidency, one of the best presidents we ever had. Kaya kung maglaban si Mayor Sara at Bongbong Marcos, Mayor Sara ko. Hindi ko kilala ang Bongbong Marcos. Yung Junior, hindi ko kilala. Ang kilala ko lang, si Marcos Jr. at saka si First Lady Lisa. Imelda, kilala ko yun. Saludo ko doon. Kaya lang Bongbong Marcos, wala, hindi ko kilala yun. Ang perception ko nga sa Bongbong Marcos noon is spoiled brat. Wala. Hindi ako believe kay Bongbong. Kaya lang, nung nagtandem sila, kailangan naman na. So, bumoto ako sa BBM, sumuporta ako dahil kay BP Sara. So, bakit bigla na lang? Baka ito na nga yung, alam nyo, kung sa chess pa, grandmaster itong si Tatay Digong. Okay? So, kung kumandidato na si Mayor Sara as presidente noong 2022, di 6 years lang siya. After that, wala na. Baka ang nagplano nito si PGMA and Digong. Parehas na mga maro. Dating parehas na presidente. Baka I don't know, Tatay Digong. Baka gusto mong tumagal si Inday Sara na magpresidente. Unsaman? Paano? Bisaya din pala si Jamie. Kasi lumaki si Jamie sa Iligan City. Unsaman na to? Pwedeng magpresidente si Inday ng halos 10 years. Unsaman? Nahitabos ako. Yun. Pasak yun lang nato si Bongbong. Pabayaan mong magpresidente busy. Pagdating ng panahon, ala-erap natin siya. Baka ito na. Ala-erap style. Lalo na, baka may hawak silang alas. Bago pa eleksyon, sinasabi na ni PRRD na may adik tayong kandidato. Alam niya na yung kandidato na yun. Meron siyang prueba. Anong prueba yun? Ito na. Naglalabasan na. May PDEA leaks. May pictures ng politiko na humihit-hit ng white powdery substance. Nasabi na Agent Morales, hindi naman sabon yun, hindi naman Tide, Breeze, or Ariel. Nako, ito, kung mismo si VP Sara ang maglabas na sa katibayan na ang presidente natin ngayon ay, alam nyo na, diktadora, aywan ko na lang kung anong gagawin ng taong bayan. Kung si Erap nga noon, huweting lang ang issue, umalsa ang taong bayan.
how much more ngayon pag mailabas ang katibayan tungkol sa pulburon. Iyan ang malaking pasabog na aabangan natin ngayon. Maharlika, grabing sekreto yan. Grabing hawak na alas yan. May nagsabi nga sa akin na yung mga ebidensyang hawak ni Tatay Digong, ibinigay niya na kay Maharlika. Si Maharlika lahat ang maglalabas. Kaya, ayun, yung latest vlog ni Maharlika, sabi niya, tanong, ilalabas na ba ang pulburon video? Ito, abangan natin. Kaabang-abang, very exciting political developments ang nangyayari ngayon na nag-resign na si VP Sara, kumalas na sa administrasyon ni Marcos Jr.